Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, Diyos ng lahat ng bagay sa sanlibutan ang ating Panginoon, kaya hindi natin siya maikakahon sa ating karaniwang pagtingin sa mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamalas sa atin na nasa pangkaraniwan at kinasanayang mga bagay natin maaaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Ikaw na nagkakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagkakalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katakas-takasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos ang kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagap mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Swail, pagkat mula sa kanilang ninuno, nanghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol, sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan, ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala, hanggang ikaw poon sa ami maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam, ng mapang-aliping, palalot, mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamangmangang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot:
Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako'y malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinuko upang sa dukha'y magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kaniya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kaniya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kaniyang kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito na si Jesus ay bumalik sa kaniyang sariling bayan sa Nazareth upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. At doon siya ay nagturo sa sinagoga sa mismong araw ng pamamahinga. Subalit
Marami sa taong bayan ang talaga namang namangha at nabigla. Marami sa kanila ang tila bagay hindi makapaniwala sa kanilang narinig at nakita. Hindi sila makapaniwala sapagkat nakilala nila si Jesus Nazareno bilang anak ng karpinterong si Jose at anak ni Maria mula sa Galilea. Hindi sila makapaniwala na ang anak ng karpintero ay may kapangyarihang mangaral, gumawa ng kababalaghan at makapagpagaling ng mga may sakit. Kaya para kay Jesus Nazareno, ito po ay isang malungkot na karanasan dahil hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Minaliit siya mismo ng kanyang sariling kababayan. Naging matigas ang kanilang mga puso hanggang sa huli, hindi sila sumampalataya. Ganito rin po ang nangyari sa ating unang pagbasa. Tinawag ng Diyos si Propeta Ezekiel upang maging propeta dahil ang bayang Israel nalugmok sa pagkakasala. Bakit? Naging matigas ang kanilang ulo at tahasan nilang nilabag ang kalooban ng Diyos. Kaya itinuturo sa atin ngayon sa ating ebanghelyo ang tatlong mahahalagang punto para sa ating pagninilay. Unang-una, huwag tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao. Mabuhay po tayo sa salita ng Diyos. Uulitin ko po, huwag na huwag po tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao, sa mga paninira ng ating kapitbahay. Mabuhay tayo sa salita mismo ng ating Panginoon. Dahil kung salita ng kapwa ang ating pagbabasihan, kadalasan mapapaaway at masasaktan lamang tayo. Mawawalan tayo ng gana at minsan hahatakin tayo ng mga salitang ito pababa. Subalit, kung pakikinggan natin ang tanging tinig at mga salita ng Diyos, tiyak yon, hindi tayo maliligaw at bibigyan tayo ng salita ng Diyos ng ibayong pag-asa at pananampalataya sa ating buhay. Ikalawa, itinuturo sa atin ni Jesus Nazareno na maging tapat tayo sa misyong ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya nga kung mapapansin ninyo, kahit mahirap, kahit masakit, nagtiis at inihandog ni Jesus Nazareno ang kaniyang sariling buhay upang tayong lahat na makasalanan ay matubos sa ating mga pagkukulang at pagkakautang. Si Jesus Nazareno nanatiling tapat hanggang kamatayan sa krus. Hindi lamang sa kaniyang mga salita, naging tapat siya hanggang sa kaniyang pagkilos at paggawa. Kaya nga, ang isang tunay na deboto dapat tapat din sa kaniyang paglilingkod sa Diyos. Nasa gitna man tayo ng matinding pagsubok o nasa tugatog man tayo ng ating tagumpay, dapat patuloy ang ating pananampalataya. Patuloy ang ating pagsimba. Patuloy ang ating pagdarasal. At patuloy ang ating pagkapit sa Diyos. Ganito rin ang karanasan ni Apostol San Pablo. Anong sinabi niya sa ating ikalawang pagbasa?
Sinabi ng apostol, kaya't buong galak na ipinagmamalaki o ipinagmamapuri ko ang aking mga kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ng Diyos. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako man ay mahina, kung ako man ay kutyain ng tao, kung ako man ay pahirapan o mahirapan, kung ako man ay usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka ako pinalalakas ng Diyos. Di po ba't mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ganito din ang ating karanasan sa buhay. Kung kailan tayo sadsad na at nararamdaman natin na tayo'y punong-puno ng kahinaan, dito mararamdaman natin pumapasok ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo, kung kailan tayo mahina, saka naman tayo mas lalong pinalalakas ni Jesus Nazareno. Ikatlo, tanggapin natin sa ating puso ang ating Panginoong Jesus bilang ating Hari, Panginoon at tagapamagitan sa Ama. Marahil marami sa atin ngayon kilalang kilala ang pangalang Jesus Nazareno. Subalit nakalulungkot na maaaring marami sa atin pa rin ang nahihirapan na papasukin siya bilang ating Hari at tagapagligtas. Ang ibig sabihin nito kasi, kung nakilala na natin si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon, dapat siya lamang ang ating sinusunod. Huwag tayong mag-alinlangan sa kanyang kapangyarihan. Huwag tayong magduda sa mga bagay at himala na pwedeng gawin ni Jesus Nazareno sa ating buhay. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eucharistia, naway mas lalo pa nating mapalalim ang ating pagkilala at pagtanggap sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno bilang tunay nating Hari at tagapagligtas. Siya at siya lamang ang bugtong na anak ng kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos. Siya ang isinugo upang maging kalakasan natin kung tayo'y pagod at nanghihina na, upang siya ang ating maging kagalingan sa gitna ng ating sakit at karamdaman, at upang atin siyang maging karamay sa mga oras ng ating mga pangangailangan. Kaya ang ating panalangin sa mga sandaling ito, salamat po sa iyo, mahal na Poong Jesus Nazareno, kailanman hindi mo kami pinabayaan. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao.
Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kaniyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kanya. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging tapat na lingkod ng Diyos at ng Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ay patuloy na nagpapasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga reliyosa at reliyosa, naway matanto nila sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama din po natin sa ating mga panalangin sa sandaling ito ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawa na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kapatid at kadiboto natin na nagugutom at walang makain, gayon din ang mga may sakit at may malubhang karamdaman, naway ingatan, pagalingin at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng kayang umasa, sumasambat na kamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin ay dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan.
sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kaniyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay wakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, bago po ang huling pagbabasbas, naway wag nating kakalimutan ang tatlong mahalagang punto sa ating ebanghelyo sa araw na ito para sa ating pagninilay. Unang-una, wag tayong mabuhay sa sinasabi ng ibang tao. Mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Ikalawa, anuman ang ating kalagayan sa buhay, maging nasa gitna ng problema, pagsubok o tagumpay, lagi tayong maging tapat sa misyong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. At ikatlo, tanggapin natin ng lubusan sa ating puso si Jesus Nazareno bilang ating Panginoon, Hari at tagapagligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maaalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Piniminto ka namin, aral mo ang aming buhay at kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.